Sumikat ka lang ng presidential assistant ka, Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Nako! Patay tayo dyan! Gago! Katabi ka lagi ni Risa Ontiveros. Malaman yun. Naku po, malaman. Amaya, papakita ko yung laman. Ay, naku, lupet. Ha? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni kung kabit mo siya? Nako! Ano nga, Mas? Right? Oh, bite? Natulala yung host. Sabi nung host, oh shit. Yari ako dito. Interview ka ng interview. Kabit mo ba daw siya? Yan ang isang matinding katanungan ngayon. Yamas, kabit mo ba si Ontiveros? Yun ang tanong. Ha? Pero si Ontiveros, 30 years niya nang kasama si Yamas, comrade. 30 years sa Kilusan kasama. Nung tinanong, She's not married, and neither are you. I'm a widow. And she's he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and not know that he's married or not? yon, nayari siya doon. 30 years mo nang kasama, hindi mo alam kung kasal yun? Ito isang malaking kasinungalingan, di ba? Ito sa laging ko talaga sa tingin ko kasinungalingan. Hindi mo alam kung may asawa o walang asawa yung for 30 years mo nang kasama sa Kilusan? Kasama't mo sa Kilusan. Kami nga, kasama lang namin sa Banateros, alam na namin ng lahat eh. Wala pang 3 taon. Pag nagkikita kami once a week. Di ba? Pero alam na namin lahat kung sino may asawa, kanino kami mag-iingat, sino hindi namin iimbitahan, ganun. Kasi alam namin, yung isa't isa, 3 years pa lang or less than 3 years kami magkakasama. Ikaw 30 years, hindi mo alam may asawa? Nagtinginan pa sila ni ano. Isa pa yung isang yun. Alam mo ba't ito mga mga kakampwit, no? Mga pinklawan, mga dilawan. Pare-pareho sila ng karakas ng lifestyle ng buhay, no? Ba't kaya? Hindi natin alam. Nagsimula yan dun sa kapatid ng presidente ni... Wala akong sinasabi. Separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno Nino? at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Grabe to ha. Ang tinding revelasyon to. Tandaan nyo, Chief Justice to. Chief Justice to. Ang daming alam niyan pagdating sa mga kaso-kaso. At sinasabi niyan diretso, unti-unti nang nasasakop ng pamahalaan ang gobyerno natin ng makakaliwa. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Grabe mga kababayan, malupit itong video na lumabas na ito. Ano ito? Ay grabe naman. Hindi ko akalain totoo pala. May lumabas pong video na nagpapatunay ng matinding relasyon ni Llamas at ni Ontiveros. Naku po, ang lupit mga kababayan. Abang-abang lang kayo dyan, matinding pasabog to. At naku po, kinumpirma mismo. Naku, grabe, di ko kinaya. Di ko kinaya. Kinumpirma mismo ni Attorney Rowena Guanzon. Kumuha na kayo ng kape ninyo para habang ay kayo'y nanonood at nakikinig kay Banatbay, may sabay-sabay tayo magkakape. Dahil matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Ito'y matagal na lihim na nabunyag na. Nako! Parang hindi ko ata ma-imagine. Hindi ko ata ma-imagine. Nako, Banatbay! Nako, yung maduming utak ni Banatbay kasi minsan talaga nga namang na nadudumihan yung mga ganyang klaseng pananaw. Anyway, bago yan, pag-usapan muna natin yung kasi maganda yung bardagulan ni Attorney Rowena Guanzon at saka ni Llamas. At doon sa interview, may nilabas na malupit si Attorney Rowena Guanzon. Grabe.
Alam mo itong mga kakampuit na to, itong mga kakampuit, talaga sila yung mga Laila de Lima style. Alam mo yung Laila de Lima style, yung linis-linisan pero mali. Ay, munti ka na ako doon. Si Rapi Tulfo kasi. Oy, sandali yung kwento pala kay Rapi Tulfo. Pag-usapan natin ng bahagya yun. Pag-usapan natin ng bahagya. Ay nako, meron kasing pag-usapan natin bahagya lang. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood hindi nakasubscribe. Alam mo naman si Senator Rapi Tulfo, meron akong mga gusto at meron akong mga ayaw sa kanya. Siyempre, tayo naman hindi naman tayo tumitingin sa tao Pag tama palakpakan, pag mali banatan, okay? Dito sa issue kasi ngayon, merong isang sexy star, sabi nga nila, starlet. Sa isang vlog, inamin niya na inalok daw siya ng 250,000. Sorry sa term Alam mo, nung nag-uusap ako nung kaibigan ko, sabi nung kaibigan ko, hayop na Pepe yan. Sabing ganun. Oo, kasi bandakin mo ba naman, 250,000, ano yung ginto? Pagpasok mo, paglabas ng edits mo, ginto na rin. Di ba? Gago! Sorry pero yung iba, maaaring naniniwala doon dahil sa may galit sila kay Rapi Tulfo, okay? Ako din naman, marami rin ako ayaw kay Rapi Tulfo. Marami din akong ayaw. Pero sa bahaging ito, medyo ako hindi ko napapangalanan yung babae, pero yung mga ganyang klaseng style ng ibang babae, hindi siya. Na ibang babae Dali, linawin natin Kasi baka mamaya sabihin niya, ganun siya, pinaparatangan ko siyang ganun. May mga ibang babae kasi na sinasabi lang niyang publicly para iangat o itaas ang budget. Walang biro. Wag na kayo ma-offend pero again, hindi ko kinakampihan si Rapi Tulfo dito. Una-una, maging babaero siya, wala akong pakialam. Hindi, kasi baka sabihin ng iba, bakit dati si Pangulong Duterte nung sinasabihan namin ng babaero, wala kang pakialam nun. Kasi sabi mo wala namang apekto yan sa pamamahala. Ako rin naman. Sinasabi ko ngayon, wala akong pakialam kung nang bababae pa si Rapi Tulfo. Wala akong pakialam. Ang may pakialam dyan, yung asawa niya. Yung asawa niya, problema dyan, hindi ako. Hindi ko naman asawa si Rapi Tulfo Problema ko ba yan? Di ba? Bahala na sila nung mag-asawa. Huwag na ako. Di tanungin niya yung asawa niya. Yun lang sa akin. Wala akong pakialam kung man babae, man lalaki. Pangit no? Hindi, wala akong pakialam kahit ano bang gawin niya sa personal niyang buhay. Ang importante sa akin, yung kanyang public service sa taong bayan. Okay? Kung ano man yun ang ating babatikusin o babanatan. Gayunpaman, kinokomentuhan lang natin to kasi narinig ko na yung mga ganyan Yung mga ganyang style ng mga kababaihan na kunwari, inalok ako ng 1 milyon. Inalok ako ng 500,000. In full honesty, alam ko po kasi yung mga galawang ganyan. Hindi dahil sa kumukuha ko Hindi ganun. Wala naman akong perang ganyang kalaki. Tsaka kung may ganyan akong pera, hindi ko gabayad dyan. Lalakwatsa na lang ako, pupunta na lang ako ng Japan. Diba? Hindi, ibig ko sabihin, marami tayo kasing kaalaman sa ganyan. Remember tayo, parte tayo ng entertainment noon So, yung mga kaalakaran ng mga babaeng nandyan sa ganyang industriya, alam ko na yung style na yan. Yan for PR sake. Ano mo yun? Hindi siya yung ibang babae. Sige. Yung for PR sake, it's either nagpapataas ng budget pag nagpapawalk, o kaya pag PR, nagpapataas ng budget, o kaya nagpapataas ng value bilang isang sexy star para tumaas yung value ng isang tao pag kinuha siya nandun pa siya sa isang yung ibang babae, nasa nandiyan sila sa industriya ng paghuhubad. So nagpapataas sila ng presyo, di ba? Ngayon, nagba-viral siya, edi tataas syempre yung kanyang value. Di ba? Ganun lang yun Kaya ako, ngayon, yung pambababae ni Rapi Tulfo, ibang usapan na yun. Senator Rapi, bakit naman? Baka naman pwede mo pagsilbihan ng bayan. Kayo talaga, totoo naman Anyway, pag-usapan na natin. Bakit ba kasi yan ang usapan natin? Ito kasi usapan natin Pambabae naman ni si Atty. Rowen Aguanzon kasi. Pakinggan nyo muna itong kwento ni Atty. Rowen Aguanzon. Makikita ninyo yung ibig ko sabihin. Sandali. Ito. Pasok.
Commissioner Rowena Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Sa sobrang init ng ulo ni Maram Rowena Guanzon, tinawag niyan Deo Calma. idol natin to si Deo Makalma eh. Hindi Deo Calma, ma'am. Alam ko high blood kayo. Dapat Deo Makalma, ha? Joke lang po. Oo, pero grabe. Grabe ang ano ko. Ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, ha. Ako gabi ba yun? 180, no? Over 110. Grabe. Mababa pa yun. At at least hindi... Buti na lang na, ano, na natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko, eh. Talaga, Oh, alam niyo naman na yung nangyari, no? 'Di ba? Sinabihan siya na para bagang nilait siya, minaliit siya. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang napanaginipan ko yung mga ganitong pangyayari. Hindi ako nagbibiro, ha? Napaginipan ko naman ako naman daw yung inaway. At naglabas ng ano, alam mo na, tapos nagpaputok. Oh, napanood ko. Pero hindi naman niya tinutok sa akin. So para bagang ano lang, nananakot para umuwi na daw ako. Aba, sinumbong ko, nag-high blood din ako, sinumbong ko sa pulis. Oh, but ito talaga si Atty. Rowena Guanzon, pati kwento mo, napapanaginipan ko, ah. Natantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, makakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, sumati ang lalamunan ko, inubo ko. Pero hindi ko inubo sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, "You are coughing, you should not be in the ball." Wow. You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, well, you have no right to tell me to get out of the mall. If you are sick, you should not be in the mall. Diba? Eh kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang-miserable? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell, eh. Sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TV na agad. Buti nga ganito lang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. Kung ako to, naku po, uubuhan ko lalo to. Uubuhan ko sa harapan to. Sabi ko, putang ito, hindi ko na pa ng baso nito. May Napamuna si Atty. Guanzon sa DCRH. Interview kasi kayo na interview, eh. national pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam mo, exchange namin, parang kumabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya, sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin ng security. Sinanong ko pa mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot na mga taga-Rockwell na, no? Ibig sabihin lahat kami doon na mga matatanda na inuubo naman talaga kami kung minsan. Ay palisin niya kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga-Rockwell eh. Ba't na kami paalisin? Kung masama pa na pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus mio. Saan pa doon ng mga matatanda? Yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga radio yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should buy a mask? Doon talaga ako. Grabe, no? Yun ang malupit. Pero mas malupit, yung revelasyon niya kay Llamas, antayin nyo. At saka kayong Tiberos, antayin nyo. Breka? Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station. Kaya wala naman talagang ubo, ay mas mati. I never go out when I have a cough because, you know, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko sa yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila, ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin.
ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayad. Yan. O, yung mga akbayad. Ay, akbayad? Bakit kaya akbayad? Naku po. Tandaan nyo, dating Comelec chairman, dating Comelec commissioner, itong si Guanzon. May alam to pagdating sa galawan sa Comelec. Nako po, dami kong ayaw kong magsalita. Ayaw kong magsalita, pero marami tayong alam dyan. Pakinggan nyo. Yun nga kayo dyan, ha? Ito naman si Llamas, post na siya na, ay, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Hoy, Llamas, marami ka namang baril. Bakit mo nababa ang Nako, eto ha, marami naman siyang baril. Mamaya may video tungkol dyan. Nako ba, lupit. Bakit? Anong kinaugnayan ng baril? Ngayon ko lang napagtanto ito na nalaman yung ito mga istorya na ito. Di ba tanghuli ka ng illegal possession ng firearms? Nako, nahulihan pala siya illegal possession of firearm. Bakit nakalaya ito? Gago! Hindi kasi kulong ang illegal possession of firearm ha. Kulong po yan. Kaya pala nagsilbi sa Pinoy administration. Gago! Hindi kaya nabigyan siya ng immune ng parang yung papalayain ng presidente. Nako po. Kaya todo sip-sip niya sa mga dilawan. Nako po. Gago! Ako nagtatanong lang, paano na kayo na-resolve yung kaso niya doon? Oo, di ba, Llamas? Nauli ka doon nga bumibili ng mga fake na DVD. Bumibili pa ng fake na DVD? Gago! Ano ba yan? Yung fake na DVD na ba yan? Illegal ba yan? O barely legal? Anong klaseng DVD ba yan? Ako, delicate stool, Llamas ha. Ikaw talaga, mahilig ka sa mistisa. Ha? Ano kayong DVD yan? Ang lupit. Ang lupit ito. Oo, ano bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, bababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas? Kung mayaman talaga ako. Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, ha? Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihinaga talaga ka. Ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang ng presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Nako! Patay tayo dyan! Gago! Katabi ka lagi ni Risa Ontiveros. Malaman yun. Naku po, malaman. Amaya, papakita ko yung laman. Ay, naku, lupet. Ha? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Willie kung kabit mo siya? Nako! Ano, Llamas? Right? Bite? Natulala yung host. Sabi nung host, oh shit. Yari ako dito. Interview ka ng interview. Kabit mo ba daw siya? Yan ang isang matinding katanungan ngayon. Llamas, kabit mo ba si Ontiveros? Yun ang tanong. Ha? Gago! Hindi, tinatanong lang naman niya ni Attorney Guanzon. Ha? Kabit mo ba? Naku, usapang kabit. Gago! Kaya, yan yung koneksyon doon sa usapang kay Rabi Tulfo, ha? Gago! Hindi, wala naman tayong pakialam, mga kababayan. Ano bang pakialam natin kung kabit siya? Hindi, halimbawa lang, ha? Halimbawa lang. Pero sinasabi ko, wala akong alam. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Wala. Tsaka parang, kaya bang tiisin ni Ontiveros yung mukha ni Llamas? Yung itsura pa no? Gago! Hindi ko talaga alam. Wala, honestly ha, this is the first time na narinig ko ito na parang kino-confirm or may mga bidyong lumabas. Hindi ko alam ha. Wait lang. Ituloy natin. Chotomate. Easy lang kayo ha. Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito, nagtulingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you try to bribe me, Naka? or try to bully me, Naka? or tell me to appoint so-and-so in their province. Diba? Try to bribe me. Remember, Comelec chairman siya. Para doon sa mga probinsya nila. Para sa mga balwarte nila. Nako. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Di ba? Kita nyo? Kita nyo galawan? Remember, Comelec dati to, commissioner. So ang daming alam nito sa mga politikong binibili siya, binabayaran siya. Tinatry palang bayaran. Hindi siya pumayag sa bayad. So tinatry bayaran para ayusin yung mga probinsya kasi tandaan nyo ang mga party list. Usually balwarte yan eh. Sa mga probinsya kumukuha yan ng boto. Balwarte yan.
Sabi niya nga, don't try me. I know. Oh, diba Leo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagalayin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Llamas eh. Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay po, wala ka ng PhD. Wala ka nga PhD. Ang lutong nun. Llamas, kung ako sa'yo, umuwi ka na sa nanay mo. Umiyak ka doon. Mantakin mo doon. Mantakin mo ha. Mantakin mo yung sinabi niyang yun. Ha? Wala ka lang trabaho, naging political analyst ka na. Wala ka nga PhD. Mga kababayan, kung pagdating sa edukasyon at edukasyon, isa ito si Madam Attorney Rowena Guanzon, ang malupit ang edukasyon. Yeah? Matagal ko na sinasabi sa inyo to. Hindi pa ito bumabanat sa, yung hindi pa siya parang sumaside sa mga Duterte supporter. Ano ko na ito kasi nakikita ko ito magsalita. Yung logic nito, sabi ko lalim. Di ba? May mga halimbawa, si Harry Roque, sa kabilang kampo o sa middle side, maaring may mga ayaw sa kanya dahil nasa Duterte siya. Pero alam nilang matalino. Grabe yung accomplishment ng utak ni Attorney Roque. Ito rin, ganun din. Kahit nasa kabilang side to noon, nakikita ko, sabi ko, mahirap banggain to. Ang talino nito, yayariin ka nito. Yan yung mga, sana, ako honestly, isa sa dapat nilalagay sa Senado. Ako walang biro, hindi ako nagbibiro. Ito ang dapat isa sa mga nasa Senado. Ito ang mga style Marcoleta din di ba? Dapat ito, para talagang kung sino mang opisyal, whether DDS, DDH, o ano pa man, matatakot pag ginisa ni Attorney Rowena Guanzon. Dapat ganun Kaya nga ang ganda ng positioning ni Marcoleta di ba? Mabuti pa yung sitsyang. At least na PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho Naku po. Mga political analyst daw ang walang trabaho na nilagyan ng title ng mainstream media. Gago! Hindi, alam mo mga kababayan, that's true Yung mga katulad nila Palsis, yung mga si Kristan, yan yung mga walang dating, sa tingin ko, mahina logic. Alam mo yun, nasayang yung title niyang abogado, si Palsis, si Kristan, di naman abogado yan. Laking lang yan, pasosyal lang yan Yung the rest, di ba? Katulad ni Heydarian. Yan yung mga yan yung talitalinuhan, pa-English para mukhang matalino. Kasi alam mo ng mga Pilipino pag nag-i-English, matalino yan, tanginang yan, ganun. Matalino pag nag-i-English Tapos, siyempre, yung media naman, bayad ng, alam mo na kung sino nagbabayad dyan, di ba? Tapos, interview nito mga to para sila yung magbibigay ng kanilang opinion doon sa nagbayad. Sa media, alam nilang pabor sa kanila yung mga to. Tapos tatawagin ng political analyst. Analyst, sorry. Kasi iba mahilig sa political analyst. Di ba? Alam mo, kinakanti ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang di siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla. Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalatan nila kasi takot sila na mag-senador ako. Yan. Diba? Ayan. Madam, kung ako sa'yo, pag kayo naging tumakbong senador, isa ako sa mga ngampanya. Kahit saan kampo kayo. Hindi, totoo, walang biro ito. Promise. Kahit saang kampo si Madam, kahit saang partido siya pumunta, wala akong pakialam doon sa partido Kung ano mang kulay yung puntahan niya. Basta isa ako sa mga ngampanya dito. Bakit? Kailangan natin ng mga ganitong klaseng senador na may prinsipyo. Kasi alam mo, kung ikaw nasa katotohanan ka, hindi ka matatakot sa mga ganitong tao. Kasi you can defend yourself. You can, alam mo yon, lahat ng gusto mong mangyari sa governance mo o doon sa mismo departamento mo, kaya mong gawin dahil totoo ka, honest ka. Di ba? Hindi ka matatakot sa mga ganitong tao. Pero kung talagang tiwali ka at sinungaling ka, isa ito sa yayari sa'yo. Yun ang gusto ko. Ayoko yung aanuhin ko yung mga tapang-tapangan dyan sa Senado tapos pagka ang dami dyan tapang-tapangan pero na ng pera. Hindi to si Attorney Rowena Guanzon. Kaya ako kahit anong kulay nyo, Madam. Pero sana wag naman pinklawan. Kahit anong kulay ninyo, ikakampanya ko kayo. Ako, seryoso ako dyan. Diyos ko, Llamas, mas bagay naman ako mag-senador kaysa sa iyo. Tama? Diyos ko. Ba't ba Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw mag-senador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizal Taveras, pareho kayo mga komunista dyan. Oy, komunista, ayan na. Sabog na yon. Sabog na yon, Brad. Isa kayo sa mga komunista dyan. Pare-pareho kayong komunista.
Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Ayun! Nangyari kayo doon, Brad. Hindi na makaimik yung nag-i-interview. Sa tindi ng sa lupit ng sinasabi ni Madam. Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, di ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Sabi niya, komunista, gusto niyo sosyalista. Hindi ako bagay dyan. Sosyalista ako. Sosyal siya, o, di ba? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko na ngayon ang Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, ako Rolex at kotse. Talaga wala, hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Hindi naman naman siya. Bayot! Ang lupit nun. Ang lupit nun, tinawag kang bayot ng isang babae. Alam mo, kung si Sir Jack ang tumawag sa yung bayot, medyo tanggap mo pa eh. Lalaitin mo na lang yung uso niya. Kung o lalaki tumawag sa yung bayot, tanggap mo pa. Pero yung tatawag sa ng bayot, isang babae. Oo! Hindi siguro maintindihan ng mga kababaihan yan. Pero kami mga kalalakihan, alam namin yan. Pag ang isang babae, tinawag kaming bayot. Delegates kayo sa amin. Oo, di ba? Totoo yan. No? Kaya nga tawagin ka ni Madam Rowena Buanzon ng bayot. Naku po. Although sabi niya, joke naman daw. Abang mo kayo ng libel kasi ano lang yan. Etchus lang yan. Hero speech lang yan. Etchus lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it. Diba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Yeah. Inanahan mo ako eh. Kung mag-Rolex ka Llamas, talaga mag-iinala na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman eh. O kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Pobre. Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magnanakaw ang mga Naku po. mga magnanakaw dyan sa Congress na Naku po. milyon ng mga watch. Naku po. Na dapat mahiya, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Anyway, Commissioner Ma'am, balikan natin yung... kinasuhan nyo nga daw ba yung Chinese national na sumita sa inyo dyan sa Rockwell? Ano po? Ano yun? Kinasuhan nyo po ba? Nag-file po ba kayo ng complaint? Kinasuhan. Akala ko kinasahan. Hindi po ako nagdadala ng baril na nag-retire ako. Kayo naman. Kinasuhan ko po. Pinadala ko po sa police station in warrantless arrest. Abay, sir, nung nagbibigay ako ng statement ko doon, lumabas na yung chief of police, kinausap sila. Gusto nila sabi nila sa lawyer ko, na classmate ko, hingi daw sila ng areglo. Kasi na lawyer, paghingi ng story. Sabi ko, pwede naman yan, pero yung video niya, kasi nagkakalat na ngayon yung video, na parang ako yung... Ituloy natin yan ha, mamaya. 9 minutes, tuloy natin yan. Ipakita na natin yung sinasabi nating video. Yung video, papakita na natin. Hindi kasi maraming nagsasabi, totoo ba yung sinasabi ni Attorney Rowena Buanzon? Meron bang yan? Naku po, may lumabas. Ladies and gentlemen, may lumabas at nagulat ako. Tingnan ninyo ito lumabas. Ito hindi po ito AI hindi po ito AI. Ito po yung lumang interview na kinumpile ng isang tao at may lumabas. Tingnan ninyo kung totoo o hindi. Ako din, hindi ako sure kung totoo o hindi. Pero ang lupit nito. You are going Yan you are going. with Ronald Llamas. So parang dinediretso na ni Madam. Isa pa ito si Munso, di ba? Mahirap din tong kausap. Naku po. You are going with Ronald Llamas. Tingnan nyo sagot ni Ontiveros ha. Kayo na magsabi kung totoo o hindi. What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama But sa what does ating that kilusan. Comrade, colleague, at so kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kami magkakaibigan. No offense, he's not married and neither are you. I'm a widow. And he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and Yeah. not know that he's married or not? Pak! Sa pool! yun yung malupit eh. Alam mo yung mga... Ito hindi man natin kakulay ito si Munsod. Sa totoo lang pero ang lupit magtanong nito. Ako na-witness ko ito eh. Na-witness ko ito na yung sa mismo sa studio, sa TV studio. Nagpunta ako na siya yung tapos ito yung nagtatanong. Grabe, ang lupit nitong alin to. Ang lupit nun eh. Kasi dito nabuking siya eh. Nabuking siya eh. Ang issue dito, are you going with Llamas? Ang sagot niya, what? Tingnan niya yung paano, naalala ko tuloy yung mga, hindi ko sinasabi nagsisinungaling si Ontiveros dito pero naalala ko yung mga nagsisinungaling ng asawa. Alam mo yung mga nagsisinungaling na asawa, yung galing sa labas, tapos uminom, tapos sasabi pag tinanong ng asawa, ba't gayon ka la? Siguro ng babae ka. Sabi, ano? Utang! Siya pa galit, di ba? Siya pa galit na pinagbintangan siya ng babae pero sa totoo lang galing siya doon sa kabit niya. Di ba? Ano yan? Ano siya sabi niyan?
Yung mga ganung reaction, hindi, alam mo, yung mga kalalakihan na nanonood sa aking may kabit ngayon, alam yan. At yung mga kababaihan na kabit ngayon, alam din po yan. Yung ganyan dahilan na, ano yun? Ano yun? Tingnan yung reaction ni Ontiveros, ha? Oh. Ronald Llamas. What? What? Secretary Ronald, Pero ano, makinis pa si Ontiveros dito, ha? Bata-bata pa siya dito. Kung totoo, hindi ko sure, ha? Again, hindi ko sure kung totoo. Kung totoo na naging sila ni Llamas, naku, apakaswerte ni Llamas dyan. Hindi. Sa itsura ni Llamas, kahit sino maging jowa nung swerte. Swerte ni Llamas, hindi swerte ng jowa. Alam mo kasi ako, yan ang isang hobby ko eh. Totoo, walang biro. Hobby ko yan. Hindi man babae po. Ang makinig muna kayo kasi kayo, mga bintangero kayo eh. Hobby ko, umupo ng mall. Uupo ako ng mall, titingin ako ng mga magjojowa. Tapos sasabihin ko sa inyo kung sino ang swerte at hindi. Halimbawa, kita ko yung jowa, magdalawang jowa. Pangit yung lalaki, kunwari, tapos maganda yung babae. Sasabihin ko, swerte nung lalaki, oh. Pangit nung babae, ang ganda nung babae, pangit niya. Ganun ako sa mall, nanunod. Kaya huwag kayong dadaan sa harap ko kung daladalan yung jowa nyo, ha. O kaya sasabihin ko naman, pangit yung babae, ang ganda nung lalaki. Ang swerte nung babae, oh. Laki nung nung lalaki, may laki nung muscle. Di ba? Eh dito, kahit sino i-partner mo kay Llamas, ang swerte nung ni Llamas. Tuloy natin yung sagot niyan. What? Ronald Llamas. what? What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama What sa does ating that mean? kilusan. Sa ating kilusan. Lumalabas no? Mga lingwahe ni Madam. Ngayon, hindi niya na sinasabi yan. Hindi niya na binabanggit yung kilusan. Comrade. Ayan o, comrade. Yan ay mga terminolohiyo na alam na natin kung saan galing. Di ba? Tapos nagagalit sila pag tinatawag silang ganyan, tapos sasabihin nila, red tagging. Kanina ba nang galing? Kilusan, comrade, red tagging. Oh. Alam mo, akala ko, joke-joke lang yung mga, kasi hindi ko talaga alam eh, yung kay Llamas na tinatawag nilang komunista si Llamas. Hindi ko alam. Honestly, hindi ko kasi kilala yung ano na yun eh. Tapos nung nakita ko, bakit kaya nila tinatawag na komunista? Nung napanood ko to, comrade pala siya ni Ontiveros. Comrade, kulig. At so, kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kaming magkakaibigan. 3 dekada. 3 dekada na siya magkakaibigan. No, fair. Kami ni Jay, wala pang 2 taon o 3 taon magkakasama. Pero lahat ng baho ni Jay, alam ko na, mula kasingit-singita ng baho kasi yan, hindi naliligo eh. Biro lang alam ko kasi nanonood yung hayop na yun dito eh. Hindi totoo. 3 taon pa lang kami magkakasama ng Banateros, pero alam na namin ng karakas ng bawat isa. Kaya nga kung papanoorin nyo yung Vox Populi, kabisado na namin yung bitawan ng isa. Itong isang to, ganito, ito, daldal nito, ito si ganito, tahimik, ito si ganito, ganyan. Alam na namin yan. At alam na rin namin, lalong-lalo na, ang mga background nila sa mga kababaihan. I mean, asawa nila, kayo naman, oh. Ilan ang anak nila, sino-sino yung mga naanakan nila, yung mga ganon. Alam na namin yan, kabisado na namin. At alam namin kung sino may asawa at sinong wala. Alam namin. At alam din namin kung sinong takusa at sinong hindi. Pero si Ontiveros, 30 years niya nang kasama si Llamas, comrade. 30 years sa Kilusan kasama. Nung tinanong, He's not married and you neither are you. I'm a widow. And she's he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and not know that he's married or not? yon, nayari siya doon. 30 years mo nang kasama, hindi mo alam kung kasal yun. Ito isang malaking kasinungalingan, di ba? Ito sa laging ko talaga sa tingin ko kasinungalingan. Hindi mo alam kung may asawa o walang asawa yung for 30 years mo nang kasama sa Kilusan. Kasama't mo sa Kilusan. Kami nga, kasama lang namin sa Banateros, alam na namin ng lahat eh. Wala pang 3 taon. Pag nagkikita kami once a week. Di ba? Pero alam na namin lahat kung sino may asawa, kanino kami mag-iingat, sino hindi namin iimbitahan, ganun. Kasi alam namin, yung isa't isa, 3 years pa lang or less than 3 years kami magkakasama. Ikaw 30 years, hindi mo alam may asawa? Nagtinginan pa sila ni isa pa yung isang yun. Alam mo ba't ito mga mga kakampwit, no? Mga pinklawan, mga dilawan. Pare-pareho sila ng karakas ng lifestyle ng buhay, no? Ba't kaya? Hindi natin alam. Nagsimula yan dun sa kapatid ng presidente ni... Wala akong sinasabi. Separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno Nino? at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa.
Tila kaya hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Grabe to ha, ang tinding revelasyon to. Tandaan nyo, Chief Justice to. Chief Justice to. Ang daming alam niyan pagdating sa mga kaso-kaso. At sinasabi niyan diretso, unti-unti nang nasasakop ng pamahalaan ang gobyerno natin ng makakaliwa. Kanino? Sino? Ito, si Llamas. Forget his first name. This man is... Hanapin mo, ayan. At ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Napipintong takeover. Nino, ayan o, nakasulat na dyan. Separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Sino may hawak? Si Llamas. Ang lupit. Ang lalim pala nito ni Llamas. Magaling pala talaga itong mag-Llamas. Hindi, ang lalim niya. Hindi ko akalain to. Honestly, hindi ko akalain tong ganitong klaseng karakas ni Llamas. Forget his first name. This man is history before he is even current events. Llamas is back to say, one, as if to prove a clean conscience and also to shove it in our faces, that he owns even more communist high-powered guns than the AK-47 taken by the police at the scene of an accident, where initial reports put his son. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita,
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.